Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang butil na ipinunla ay ang banal na salita. Paghahasi ay ginawa ng poong gurong dakila upang kanay sumagana. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "Ako ay yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako ay si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at may hahatol laban sa inyo, ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinahahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama, kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po nating kapwa deboto sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo saan mang dako kayo ng Pilipinas o ng mundo. Minsan meron pong isang atheist, walang pinaniniwala ang Diyos, na ang kanyang asawa ay manganganak. Kaya naman dinala niya ito sa isang ospital. At nang araw na manganganak at sila ay pumasok sa silid sa ospital, nakita niya na merong crucifix doon sa may ulunan ng kama. Kaya tinawag niya yung nurse. Dahil nga siya atheist, sabi niya, "Nurse, pakitanggal yung crucifix na yan dyan. Ayokong makita ng anak ko pag siya ay pinanganak, yung crucifix na yan." At nanganak nga po ang kanyang misis. Matapos ng panganganak, ay nagkasalubong ang nurse at ang taong ito, ang lalaking ito. Sabi ng lalaki, "Nurse, kamusta po? Kamusta po ang aking anak?" Sabi ng nurse, "Sir, okay naman, nakapanganak po ang misis ninyo. Pero natupad po yung inyong hiling. Hindi na po talaga makikita ng anak ninyo ang crucifix sapagkat siya ay bulag." True story. Minsan, kung titingnan natin, sa ating panahon ngayon, may mga balita na napapabalita na may ilang mga institusyon, may ilang mga kagaya ng mga silid-aralan, kagaya ng mga ospital na ipinatatanggal ang mga crucifix, parte ng malayang pagpapahayag. Para sa ating mga Kristiyanong Katoliko, sa isang banda ito ay nakakasama ng loob
at nakakapagngit-ngit ng kalooban. No, sapagkat para sa atin, alam natin, ang krus ay simbolo, no, ng ating pananampalataya. Yun nga lang pong naalala ninyo, tinanggal yung mga pinatatanggal sa dashboard ng mga sasakyan, yung mga rosaryo at mga crucifix, ano? Di ba't umalma ang mga Katolikong Kristiyano? Pero sa kabilang banda, tayo rin naman ang sisisihin. Bakit? No? Kasi iba yung pananaw natin minsan sa krus. No? Nakikita lamang natin to bilang palamuti, bilang kailangang meron, no? Kailangang meron lalo sa mga tahanan, pero hindi naman natin nagagamit. Minsan inaalikabok lang, di ba? No? O kaya suot-suot lang natin siya, pero hindi naman natin nilalaliman yung ating pag-unawa kung ano nga ba ang krus. Ano? Para sa ating pagninilay ngayon, lalo't sa isang linggo, no, ay makikisa na tayo muli sa pagbubuhat ng krus ng ating Panginoon. No, sa mga mahal na araw, ano na nga bang pananaw natin tungkol sa krus? Ito ba ay naiiwan lamang bilang simbolo ng pananampalataya o meron itong gustong ibang sabihin sa atin? Sa pagbubuhat ng krus, maalalaan natin na minsan ang krus ay nagiging simbolo ng pabigat. Pabigat sa mga balikat natin na mga binubuhat sa pang-araw-araw na buhay. Kaya naman minsan, pag ang krus, hindi pisikal, kundi symbolikal na krus ng ating buhay, yung mga pagsubok, yung mga problema ng buhay, yung mga kasama natin sa tahanan, yung mga tao na nagiging krus para sa atin, no? Kapag tayo ay lubhang nabibigatan, nariyan at sasabihin natin sa Diyos, bakit naman ganito? Ano? Hindi tayo nalalayo sa mga Israelita sa unang pagbasa. Isipin ninyo, pinalaya na sila mula sa kaalipinan sa mga Ehipsyo at dadalhin sa lupang pangako. Doon sa kanilang daan patungo sa lupang pangako, nang hinawa ang mga Israelita. Abat nagsawa pa nga sa pang-araw-araw na pagkain ay binibigay ng Diyos sa kanila, parehas lang naman daw ng lasa. Diba? Kaya ayun, nagpadala ng mga ahas ang Panginoon para sila ay tuklawin. No, imbis na magpasalamat, bumula ang bibig sa kakaangal. O ayan. Minsan ganyan tayo, no? Minsan hindi natin nakikita yung mga maliliit na mga biyaya sa atin ng Diyos. Kaya anong nauuna? Kapag nahihirapan tayo sa buhay natin, nagrereklamo tayo agad. Nagagalit tayo agad. Nagiging matampuhin tayo. Inaaway natin yung mga tao sa paligid natin kahit wala naman silang kinalaman. No? Pero balingan natin si Moises. Si Moises, hindi naman niya kaano-ano yung mga Israelitang iba doon. Diba? Pero nung nakita niya na sila ay kinagat ng ahas at nagkakandamatay, no, imbis na ang sabihin ni Moises, bala kayo dyan, ang titigas kasi ng ulo ninyo. No, binibigyan na nga kayo ng mana, no, tapos naglalakbay lang naman tayo para sa tunay nating tahanan, ang aangal nyo pa. Hindi ganun yung ginawa ni Moises. Anong ginawa ni Moises? No? Lumapit siya sa Panginoon at nakiusap para sa mga Israelita. Pagalingin niyo po sila. Ilayo niyo po sila sa kasamaan at sa kamatayan. Kaya anong iniutos ng Diyos kay Moises? No, gumawa ka ng isang serpienteng tanso. Kung sino man ang makakita dito, pag sila ay kinagat, sila ay gagaling at hindi mamamatay. Di ba? Minsan kailangan natin maging Moises sa harap ng pagbubuhat ng ating mga kanya-kanyang mga krus. Bakit? No? Kasi sa pamamagitan ng mga krus na buhat-buhat natin, no, makikilala natin kung gaano kabuti, gaano kamapagbiyaya at maaway ng Diyos sa atin. Hindi pabigat ang krus. Sana makita natin ito hindi bilang pabigat, kung hindi bilang pabanal. Siyang magpapabanal sa atin sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. At kung makita natin ang mga krus na ito bilang pakikisa natin sa pagbubuhat ng krus ng ating Panginoon, hindi malayo yung sinasabi ng ating Panginoon na kapag siya ay itinaas na sa krus, masasabi daw nating siya ay siya nga, ako ay si ako. Makikilala natin ang Diyos sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, makikilala natin ang Diyos sa gitna ng pagbubuhat natin ng mga krus bilang isang Diyos na hindi nagpapabaya, bilang isang Diyos na palaging kasama natin.